Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Lingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. At sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila. At magandang araw din po sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Ito ang tambalang. Jairus Madlang Bayan. At Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang hatid sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon po mga kababayan ay Martes na naman, ika-11 ng Agosto sa taong 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga non-resident Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO joins Filipino-Canadians at the annual Filipino-Canadian National Convention. CFO and SSS join forces to strengthen social protection among non-resident Filipinos. CFO launches 2026 ULEAD program for Filipino-Canadians. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas, led by Secretary Dante Klink ang II, joined the 5th Annual Convention of the Filipino-Canadian National Congress. Held in Prince Edward Island in Canada, the gathering focused on the theme Island Unity, celebrating Filipino-Canadian heritage in the birthplace of the Confederation. During his talk, Secretary Ang emphasized the success of non-resident Filipinos in Canada, saying how thriving Filipinos are in the country through representation, identity appreciation, and community engagement. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
With its aim to expand social safety nets for non-resident Filipinos, CFO and SSS has officially established its partnership in securing connection on SSS programs among Filipino migrants and their families. Secretary Dante Clink Ang II marked the partnership as a significant step towards social welfare among NRFs, ensuring the government's role to every Filipino wherever they are in the world. Moving forward, CFO and SSS commit to organizing collaborative programs, including information drives on SSS membership, loan programs, and FinLit advocacies. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas welcomed this year's participants in the Youth Leaders in the Diaspora program. The participants composed of 6 Filipino-Canadian youths who are part of the group Himig Kabataan Cultural Society will join an 8-day immersion program throughout Luzon. This edition of the ULEAD program was made possible through CFO's partnership with the Philippine Consulate General in Vancouver. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Muli isang magandang araw sa ating lahat dito sa Pilipinas at sa saan mang panig ng mundo, ika nga ng aking partner na si Jairus Madlang Bayan, na ngayon ay nasa napakalayong lugar ng Pasay City. Kumusta, Jairus, at bakit kaya ikaw ay hindi makatawid ng Pasay papuntang Quezon City? LDR po tayo ngayon, Sir Oo Ares. nga, Opo. LDR. No? Pero grabe rin po kasi, sir, yung naging ano po yung epekto ng panahon natin Oo ngayon, nga, sir, lalo na sa mga nakaraang araw po sa Metro Manila, no po. Medyo gumanda na nga yung panahon Medyo ngayon. gumanda pero, na nga po ngayon, Sir Ares. Oo. Nagpapakita na po ang araw po muli. medyo no, gumanda sir. na yung panahon, pero nagbabadya na naman ng malakas na ulan kanina Na ulan, bago tayo opo. umakyat dito sa Radyo Pilipinas. Ano. Ikaw Pero ay taga Cavite. Kumusta naman Opo, ang sir, lagay taga ng... Imus. Sa Imus, sir, sa Cavite, ganun din po, sir. Ngayon po, wala pa rin pong pasok sa mga schools. Pero, syempre, sa government offices po natin ngayon, even sa Metro Manila, balik na rin po tayo sa on-site na po. Kasi kahapon, naka-work from home po Oo, yun pala, ang lahat sa... itatama lang natin yung itatama lang natin yung impression. Opo, sir. May pasok po ang pamahalaan kahapon. Work from Opo. home Work ang from modality ng pamahalaan. Hindi po nawalan ng pasok kahapon. Tuloy-tuloy po ang trabaho ng Ang lahat services niyo po. sangay ng pamahalaan mula national hanggang local. Meron po kasi tayong tinatawag na Public Service Continuity Plan. Opo. Lahat po ng ahensya ng gobyerno ay meron po niyan. So in cases na may mga ganitong sitwasyon, ay tuloy-tuloy po yung may mga sistemang in place para magtuloy-tuloy ang serbisyo, no? Pero sir, kayo po, Sir Ares, kamusta naman po kayo sa QC? Kamusta naman po ang Depende ulan? kasi Opo. kung saan ka sa Quezon City. Kung saan sa no? Quezon City. May mga Opo. lugar may mga mabababang lugar sa Quezon City at meron namang hindi apektado ng baha. Kami ay Opo. sinuwerte na yung aming lugar ay tanging sa aming kalsada lamang hindi binabaha. Hindi binabaha. Pero the entire area ay naapektuhan ng baha. At ganun din, may mga malalalim na lugar nga dahil maraming mabababang lugar sa Quezon City. Opo. So, Kaya sa mga kababayan po natin, no po na nanonood din sa atin ngayon, Sir Ares, sana po ay nasa ligtas naman po tayong kondisyon. oo no nga. po. At Opo. binabati natin ang mga DRRM workers at ang mga Oo social nga po, workers sir. natin na isang linggo na po silang naka-duty. Mabuhay po kayo at sana po ay maipasa na ang Magna Carta for DRRM workers Opo. dahil hindi po biro ang trabaho na kahit kahit na sabihin natin walang pasok o work from home, sila naman ay nandoon sinusuong yung panganib para lang makapagsagip ng buhay. Kaya nga po, At sir. speaking of buhay, meron tayong panauhin ngayon na Opo. buhay na buhay dahil
siya ay hindi naman naapektuhan ng baha sa Las Piñas, ay isa pang bahaing lugar. Kaya nga po. Pero ang intindi ko dito ay na-meet nyo. Kasama ka ba na Jairus doon sa ginawang activity Hindi. ng CFO sa Bulacan? Sayang nga po, Sir Aris, at hindi po ako nakasama po kanila Attorney Jade na po dun sa ating naging participation sa youth event po, no, sa youth activity po, youth-led initiative po sa Bulacan. Pero po, Sir Aris, isingit ko na lang din po kasi currently po, katulad din po ng na-mention natin sa balita, ongoing po yung ating youth leaders Oo. in the diaspora program, yung YouLead program po ng CFO ngayon. No? So currently, meron po tayong mga Phil-Canadian youth na nasa Nagsimula na Manila. pala. Opo, sir. Ngayon po, nasa Malacanang po sila ngayon. So, nagko-conduct po sila ng isang immersive tour po sa Malacanang. And currently po, meron po 8-day program po ito, itong YouLead activity po natin for this edition with in partnership po with the PCG Vancouver, no po. So marami pong inihaing activities ang CFO po para sa ating mga NRF youth, no po. At Linawin lang natin, Jairus, yung sinabi Opo. mong PCG Vancouver, hindi yan Philippine Coast Guard. Ay, hindi Yan po. ay Philippine Consulate General. Ayun po ang Philippine Consulate. Kaya nga sir, marami nga po pala na-confuse din po. No? Baka akala na, bakit may Coast Guard sa CFO? No po? Pero sa Consulate General po. Sa Oo. Vancouver. Marami kasi tayong mga abbreviations na minsan kailangan talaga nating linawin. Kaya Pero nga po. ngayon nalinawan din ako na yung YouLead pala kasi nandun sila Secretary Kling sa Canada ngayon. No? Yes, Sila sir. nila, Opo. Sir Mike Apatad. Opo. Kachat ko nga si Sir Mike the other Sir Mike po. day. Kasi bala ko nga sana siyang i-pa-live dito sa program. Sa Pero program. at- Opo, sir. pero ang oras yata ngayon sa Toronto ay late na halos maghahating gabi na sa Toronto Opo. ngayon. So, pagpahingahin muna natin si Sir Mike dahil Yes, sir. napakarami nilang activities ni Secretary Kling Punong-puno po ang schedule. nandun pa lang sila sa Prince Edward Island hanggang natapos yung National Convention doon. No? Binalita nga natin kanina. Opo. Ngayon ay nasa Toronto siya. Nasa Toronto Toronto naman, yata sir. sila ngayon. So, kasama po yung biyahe na yun sa outreach ng CFO para maabot ang ating mga non-resident Filipinos. Tama po. Pero yun nga, At- babalik tayo dun sa naging programa sa Bulacan. Opo. Ito yung ito ba yung program na binanggit ng ating naging guest dito sa serbisyong CFO si Kurt, si sir. Traveling sa Lakot. Opo, at saka si Traveling sa Lakon. Ito ba yung program niya na binabanggit niya nung program natin dito? Yes, sir. No po, bale, ito pong sila Sir PJ po kasi of Traveling sa Lakot. As well as ito pong ating guest na po para sa ngayong araw. Sila po ay isa sa napakaraming mga youth advocates na po, youth leaders natin po sa Pilipinas na patuloy na po at masigasig na nagtataguyod po Oo. para sa karapatan nating mga kabataan no po. At balita ko po itong ating guest, Sir Ares, napakarami na pong naging karanasan, no po, even at an early young age. Bihasa na po ang ating guest. Pagdating sa pag-advocate po talaga para sa ating mga kabataan, pagdating sa pagboto no po, sa voter education, even sa kanyang leadership no po, Oo. na binabahagi din sa kanyang kapwa Pilipino no po, Sir Ares. Kaya po, Sir Ares, ipakilala na po siguro natin ang ating guest, no sir? Oo. Siya po ay isang voter right advocate para sa ating mga kabataan at nagsilbi po siyang program head no po ng Bilang Kabataan Organization at isa rin po siyang Young Ayala leader no po. Siya po ay walang iba kundi si Mr. Jose Aguilar. Ayun po, si Sir Joey. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Mabuhay. Ako nga pala si Jose Aguilar, pero pwede niyo akong tawagin Joey, no? So, yeah, okay naman ba kayo dyan sa mga places nyo? Safe ba kayo? Especially sa ganitong weather. Ikaw, Yun, sir, Joey. dapat siguro namin tanungin kung okay ba kayo dyan sa Las Piñas dahil nakikita sa mga videos na
grabe ang baha diyan sa Parañaque, Las Piñas, Pasay area. Opo. Oo nga po eh. Fortunately, yes, safe naman po. But unfortunate po dun sa mga kababayan natin na binabaha po, no? Sir Ayun. Joey, matanong ko Yeah. lang kasi napansin ko your family name is very prominent in Las Piñas. Are you In Las part of Piñas. the family of the Aguilars? No po, no po. Mm. Taga saan po ba talaga kayo, Sir Joey? Tarlac Sa Tarlac. Tarlac Yes, talaga. yes. Ayun po. Oo. So, ibig sabihin, Sir Joey, since you're from Tarlac, yung inyo po bang trabaho, yung advocacies niyo po ba, is it centered po sa Tarlac or is it also within the Philippines, yung ginagawa po ninyo, sir? Oh, okay. It's within the Philippines. Earlier or during my younger years, medyo centered lang ako sa Central Luzon, no? But moving forward kasi, of course, nag-evolve din tayo as a Mm. person. Yung mga advocacies natin, gusto rin natin ibahagi, no? Opo. Sa mga ibang Pilipino din, sa Luzon, Visayas at Mindanao. And of course, we are also planning na sana madala din natin to abroad, no? Para Abroad. ma-experience din ng mga non-resident Filipinos natin, gaya nga ng advokasya ng CFO, no? Yes, Sir Joey. Pero Sir Joey, para syempre malaman din po namin ni Sir Ares at ng ating mga viewers kung sino po ba si Sir Jose Aguilar o si Sir Joey. Pwede niyo po bang ikwento sa amin, Sir Joey, paano po nagsimula itong bilang kabataan, yung mga advocacies niyo po para sa ating mga kabataan, no po, at sa lakas pa po nitong ating mga advocacies for youth empowerment na po, lalong-lalo na sa ating mga overseas youth. Okay. So, just a quick background, no, para at least may idea lang din yung mga viewers and yung mga nakikinig sa atin that I Opo. recently graduated, no, with my Juris Doctor degree, which is a dream na finulfill ko for a long time. But long before I stepped into law school, I was first and foremost, no, a youth advocate. And to be completely honest with you, my leadership journey didn't start with an overwhelming confidence. In the beginning, full of doubt kasi ako sa sarili ko. So every time na may mga projects, programs, and advocacies tayo na champion, kaakibat nun yung doubt sa sarili natin. Yung mga questions na, enough ba ako? Yung skill set ko ba? Yes. Enough ba to do these things, no? But everything changed when I had the opportunity to be part of the Ayala Young Leaders Congress because that experience allowed me to see a bigger perspective ng leadership, no? That it's not about perfection and the things that we gain for ourselves, but it's about authenticity and being deeply connected, no, sa mga tao o mga komunidad na tinutulungan mo, because it should always be servant leadership, meaning leader ka kasi nagseserbisyo ka, leader ka kasi ibabahagi mo yung sarili mo para sa iba. And as you mentioned nga, I'm an advocate, no, for voting rights and voter empowerment kasi malapit ito sa puso ko kasi naniniwala ako na bago natin maipaglaban yung mga adhikain o yung mga causes natin, kailangan muna nating gampanan, no, yung pinaka basic foundation o yung pinaka pundasyon bilang isang mamamayang Pilipino, which is yung pagboto. And gaya nga ng sinasabi ko sa lahat ng tao, I've been into different communities already and it's so sad to see yung mga ganitong pinagdadaanan ng mga kapwa Pilipino natin, no, sa pang-araw-araw. But again, sa tingin ko kasi, in order for us to truly address these social issues, we must first understand, no, the value of exercising our right to vote and also sa pagkilatis din ng mga leader na uupo, no? Kasi para mas holistic yung approach at para mas ma-address ng tama yung mga kinakaharap nating problema. So, briefly, ibalik ko lang i-clarify ko lang yung sa background ninyo. No? Kasi Yes, sir. nakita ko sa mabilis ang binasa ko yung pre-provide na profile. You were a student leader. Yes, sir. Yes, sir. Yes po. Tama po. Kayo ay naging presidente nga ba ng student council ng Letran? Secretary, sir. Secretary of the Letran Student Council, which is yung central government ng Colegio de San Juan de Letran, Manila. Sa Intramuros? Yes, sir. Okay, Arriba. Arriba Letran. Yes. So, yung advocacy ninyo na ang bilang kabataan, no, is to advocate voting rights, base sa sinabi mo, sir. Yes, sir. Ang tanong ko lang is,
Mm. bakit kailangan pa natin mag-advocate ng voting rights? Sinasabi nga na ang Pilipinas ang may pinaka-liberal na na sistema ng voting at pinapayagan na nga pinapayagan nga natin yung mga kabataan na magkaroon ng ganyan, right to Right to suffrage. suffrage. Right to 16 years suffrage. old pa lang, 'di ba? Pwede nang bumoto ng SK. Opo. 18 pag 18 pwede nang bumoto sa national and local National. elections. Opo. Pero Mm-mm. bakit kailangan pa rin nating i-advocate yung ganyan? Ano ba ang nakita mong gap? Oh, well, sir, kasi first and foremost, yung mission ng Bilang Kabataan, no, ay makapagbigay ng accessible voting or voters education program at Mhm. ipaalala sa mga kabataang Pilipino ang mahalagang papel nila sa nation building. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, medyo yung mga kabataan, mas focus tayo, di ba, sa social media, sa Yes. pag-try ng different coffee shops and stuff. Right. At nalilimutan natin na tayo mga kabataan na magiging future o tayo ang mag-inherit ng country nito. So I think, and we think, our group think na kailangan nating i-engage, kailangan nating mapaintindi yung lalim, no, ng advocacy ito sa mga kabataan. And through this project, yung Bilang Kabataan, we want to reintroduce and refresh the basics, no, kung bakit nga ba may election, kung bakit nga ba mahalaga bumoto, at kung ano nga ba yung mga responsibilidad ng mga posisyon na binoboto natin, gaya na lamang ng Senado, anong trabaho nila, ano ang Yes. Opo. mga representatives, gobernador at mayor, and so on. And on top of that, in partnership with the COMELEC, hindi lang po kami nakafocus, no, sa theory or hindi lang kami theoretical. Nagtuturo din po kami ng practical steps kung papaano mismo ang tamang pagboto at kung papaano gumagana, no, yung automated voting system natin para mawala yung agam-agam ng mga kabataang boboto, especially yung mga unang beses pa lang boboto. Kasi guilty ako dyan. Nung mga unang panahon na bumoboto ako, kinakabahan ako. Tama ba yung pagpilog ko? Kung mababasa ba nung machine yung ballot ko and Yung stuff like ballot. that. Yeah. So it's not just about theories or theoretical. We also provide yung basic steps. No? Practical. Kumbaga, kung Yes, practical bibilugan application. ba o leseshadan? Para mga ganun yung mga... Correct. Kung may lalagpas ba. Yes. Correct. Pero maganda rin po talaga, no, Sir Joey, Sir Aris, na natatalakay natin ito. Especially siguro sa ating mga manonood ngayon na mga non-resident Filipino youth, no? Kasi marami rin po sa atin, even yung mga hindi na kabataan, kung maituturing na nasa overseas. Ngayon pa lang nila napoproseso yung kanilang mga overseas absentee voting applications na po. Na kahit naman na, 'di ba, maganda na itong ating karapatan na ito, no, na ngayon ay mas napapalawig na ng batas natin, na even yung ating mga overseas Filipinos, maaari na silang makaboto sa Pilipinas, no. Kumbaga na-exercise na rin nila yung right to their political to these political rights, no. At syempre maganda rin siya na nagiging eye-opener ito, lalong-lalo na sa ating mga kabataang nasa overseas, na pwede rin silang mag-participate, no, makibahagi sa pagboto at syempre sa kanilang political rights, no, sa Pilipinas. Pero Jairus, i-open ko lang kay Sir Joey, no. Opo. Kasi ito experience to nung mga anak ko nung magre-register sana sila to vote para maging voter. Opo. No. Nagkaroon dati ng mobile registration ng COMELEC. So maraming nakapag-register doon. And then after mga ilang elections, parang hindi na nagkaroon ng mga mobile registration sa malls. Kasi sa mall yun dati ginawa. Opo. So ano yung ginagawa ninyo, Sir Joey, sa inyong grupo para mailabi sa COMELEC na mabigyan pa ng mas malawak na accessibility yung ating mga, lalo na yung mga kabataan, dahil ang hirap, 'di ba? Ang hirap din talaga for their part na pupunta pa sa COMELEC office to register. Opo.
Actually, sir, biktima nga rin po ako niyan eh kasi ang haba po ng linya no, Oo, ng oo. pila. And good thing po na na-mention yan at na-raise niyo po yung concern na yun because as of the moment, to be completely honest, wala pa po kaming movement o hindi pa po siya pasok sa sangay namin no kung papaano ba yung sa registration, kung papaano ba mas magiging accessible. And good thing na na-mention niyo yan, sir, so that moving forward, especially medyo close na tayo no sa next national Oo, election, oo. Yes, um, opo. pwede natin siyang ma-address. Alam ko tapos na yung registration, pero at least uh, mas mapapalawak yung sangay namin na hindi lang kami cultured o hindi lang kami nakafocus doon sa pag-empower no, ng mga kabataan Mm. sa pagboto at pagturo sa kanila kung paano yung tamang pagboto. Kasi nakita ko yung Ayun. frustration ng maraming kabataan, no, lalo na last election, no, last presidential election na gusto nilang bumoto, kaso hindi pala sila registered. And then nung go na sila para mag-register, tapos na pala yung registration period, di Registration. Oo ba? nga, sir, nakaka-frustrate nga kasi ang dami ng line. So, makikita mo talaga yung eagerness ng mga kabataan na gusto nila mag-participate, makilahok no, sa darating na Pero election. nakita natin yan in the last elections. Correct, Tumaas sir. ang Tama nga po. tumaas ang voting percentage ng kabataan, Tama nga Opo. po, sir. Mabuhay tayo doon. 'di ba? Yes, So, sir. yun ang gusto nyong i-reinforce ngayon na Yes. pero nung Opo. nagpapaliwanag si Sir Joey ng advocacy nila, hindi lang voting rights lumalabas ang gusto nilang isulong pati yung pagiging tamang Pilipino, yung citizenship, Opo, 'di ba? Kaya nga po. Yes po, opo. Holistic approach, sir. Holistic Oo, approach. oo. Yes. Ayun nga po parang na-mention nga po ni Sir Jairus yung mga NFOs natin. Actually, we are planning, no, na dalhin at mabitbit din sana namin itong programa na to abroad kasi Yes, Oo. gaya nga ng sabi ni Sir Jairus, for us din, no, hindi naman natatapos yung pagiging Pilipino mo kapag nanirahan ka na sa Tama. ibang bansa, sa no? ibang bansa. Tama. You remain an essential part of nation building, no? Yes. So, meron tayong mga processes na like dual citizenship, di ba? So Mm-mm. that our overseas Filipinos na maybe sila ay naturalized na, sila ay immigrants, Tama po. sila ay mga PRs or whatever, para may chance pa rin sila na makilahok, no? Yan siguro At- tama yung tama yung papasukin yung area na yan kasi ang offhand ang nakikita kong sample ng yung problema na hindi ka nakapag kasi you have to elect your citizenship, 'di ba? Correct, yes po. Opo. Kasi Tama. tingnan mo example na lang sa basket. Ito prevalent to sa basketball. Sa requirement ng FIBA na kailangan by 16 years old you have to elect your citizenship para mag-qualify ka to play for your country. So For ganun your din yata sa country. pagboto no. You have to Mm-mm. really fix your citizenship para makaboto ka. Correct po. Yun nga, sir. Actually po, just to share lang din, no, add ko na lang din. There was already a plan before po, no, na madala tong programa na to. Yung isa po sa mga kuyas namin sa programang to. He tried to partner or magkaroon po ng partnership no sa mga Philippine embassies natin abroad Oh. para at least madala po natin to doon, no. Kasi alam Yes, naman sir. natin, familiar naman tayo, hindi naman lingid sa kaalaman natin na madaming kabataang Pilipinong nasa abroad din. Yes, No? yes. So, Opo, kailangan din natin totoo. i-cater sila. It's just that hindi siya nag-push through. So parang sabi ko, iniisip ko kanina, maybe this time baka pwede natin With CFO. Yes, yun nga, baka opo. pwede nating ma-build yung partnership para matulungan nyo kaming madala din tong programa na to, 'di ba, sa ibang bansa. Tama, Jairus, kasi 'di ba, kung gustong abutin ng bilang kabataan yung mga Ang non-resident ating mga Filipino youth. youth, opo. Ang dami, 'di ba Meron CFO tayong ang mga nagre-regulate ng Philippine mga schools PSOs, overseas, sir. ang mga Opo. Philippine schools overseas. So, Tama po. kayo ba ay meron ng gagawing hakbang para ma-formalize yung inyong partnership with the Commission on Filipinos Overseas? Yes, sir. Actually, we are already planning po after this interview kasi nabigyan kami ng pagkakataon, nabigyan kami ng entablado, kumbaga ng plataforma para at least maiboses din namin na may ganitong programa Oo. na nangyayari Yes, sa opo. Pilipinas. And since naging effective siya, initially kasi nag-start tong program na to sa Central Luzon lang. And then Oo. later on, kinary over
ng mga organizations like Youth-Led Coalition, the Traveling sa Lakot, hanggang sa umabot na siya hanggang Mindanao, Visayas. So, parang naisip namin na, uy, effective siya, nagwo-work siya, nakakaroon tayo ng partnership with COMELEC, PPCRV, Catholic Dioceses, and other organizations. So, maybe we can also try na dalhin na to sa ibang bansa. Sa Kasi ibang nag-work. bansa. Oo, Ano po. tama, Correct. tama. Oo. Opo. Actually, sir, kasi po ang CFO mo, katulad nga po ng sinabi ni Sir Aris, we also regulate and we also partner with all the Philippine schools overseas po abroad. So there are more than 40 PSOs po. And ayun nga po, no, maganda kasi syempre yung bilang kabataan, I believe you also conduct different seminars, Oo. different workshops, educational workshops na po para sa ating mga kabataan, for them to be more oriented, no, pagdating sa kanilang mga karapatan, as well as for us to also ensure yung youth participation ng ating mga kabataan po. So maganda po talaga na na-mention natin, sana po. Yeah. Pero Sir Aris, gusto ko rin pong i-open kay Sir Joey kasi po nabalitaan namin, marami na rin po kayong mga involvement na po, mga speaking engagements, even Yes. overseas na po, Sir Joey. Pwede niyo po bang i-share sa amin ni Sir Aris, Sir Joey, ano po itong mga speaking engagements na ito? Kasi syempre, di ba, in some other ways, siguro marami na rin po mga Pilipino overseas na nakakinig na po at siguro ay nabigyan na rin po ng experience na ganito, na baka narinig or na-meet na po kayo before na po. Okay. So, kagaya ng sabi mo sa international, actually, hindi siya speaking engagement, but I represented the country, no, sa ASEAN for the fourth ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting. So, basically, para siyang shadowing, parang ganun, kung ano yung ginagawa ng mga ministers, no, ng iba't ibang bansa. And then, after that, nung 2021, nabigyan din ako ng pagkakataon, no, na tawagin bilang maging judge, no, sa inaugural launch ng Malaysia Model ASEAN Meeting. So ito ay spearheaded ng Asian organization ng mga law students, no, spearheaded by the National University of Malaysia or University Kebangsaan Malaysia, no. But as for my speaking engagement dito sa Pilipinas, yes, nag-start ako, I think as early as 2017, tinatap na ako nung college pa lang ako, and masaya ako, fortunate enough na nabibigyan ako ng pagkakataon na maibahagi yung aking mumunting kaalaman, no? Sa sustainable development goals, kung ito man ay mga leadership hacks, kung ano yung mga modern approaches ng leadership, ano yung mga challenges na kinakaharap, no, ng mga kabataang leader natin. Kasi alam nyo, ang common denominator nga ng mga engagements na to, ang sinasabi lagi ng mga kabataan, ang hirap po mag-champion ng advocacy kasi kami po ay estudyante, kami po ay walang kakayahan, wala kaming financial aspect, wala kaming financial capabilities to champion our causes. And patuloy ko nga sinasabi sa mga kabataan, hindi lang sa mga nasa Pilipinas, pero mga nasa abroad, na just keep going and pursue the things that make you anxious kasi it will all be okay, or it will all be fine in the end, no? At patuloy ko ding sinasabi na yung leadership naman, it takes one life at a time. Hindi mo kailangan ng malaking plataforma para maging leader ka, no? Sa pamamagitan ng paghaplos ng puso ng isang tao, leader ka na nun kasi nakapagbigay ka, na-inspire mo yung tao na yun. Hindi mo alam, baka yung tao na yun may pinagdadaanan, but your mere presence, your mere act of kindness will save that person, no? So from there, mag-start tayo doon. Kilalanin muna natin yung puso natin kasi being a leader, hindi yan nakukuha sa isang snap lang, hindi yan one-day process. Dinedevelop siya in a way na kinikilala mo yung puso mo. Gaya nga ng sinasabi ko, no, sa mga kabataang leader, ang importante may bukas ka na puso na ibahagi yung sarili mo, makibahagi. Hindi kailangan ng malalaking plataforma. Basta open ka na tumulong at ready kang tumugon sa oras ng pangangailangan. Kung may mga volunteer movements dyan, kagaya nga sa abroad. Kung meron tayong mga movements for our Filipino youth there, I will encourage, no, yung mga young immigrants natin doon o yung mga naturalized Filipino youth natin doon na makibahagi, sumali sa mga cultural nights na mga events ng mga Filipino communities para ma-empower at hindi natin malimutan, no, yung pagiging Pilipino natin.
Sir Joey, kayo ba ay nakipag-ugnayan na sa National Youth Commission dito sa mga advocacies na ginagawa ninyo? I believe, sir, yung last application po, yung implementation nitong bilang kabataan, I believe, sir, as far as I know, yes po. As far as I know. I'm just not sure. I cannot confirm it directly kasi baka hindi pala. But ang sure ko lang, meron kaming COMELEC, PPCRV, and Catholic dioceses, and some other Oo. local governments and universities. Kasi yung mga programang binabanggit mo on citizenship and leadership, parang kayo din ay in sync sa ginagawa ngayon ng National Youth Commission. Ng NYC. Opo. So, Yes po. baka mungkahi ko lang ay baka pwedeng makipag-ugnayan rin kayo sa NYC kasi yung NYC din ay may ugnayan sa CFO CFO. the same lines Yeah. 'di ba, Jairus? Yes, sir. Opo. Oo. Pwede naman nating tulungan to sila Sir Joey na mailink sa NYC. Oo Tama nga. po. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Oo, Maraming salamat. tatawagan natin yung pamangkin ko, si Commissioner Waki Racho. Okay po. Ililink kita dun kay Commissioner Racho. Siya ang Commissioner for the Visayas. Kasi Oo maganda nga, po, sir. maganda po talaga itong advocacy ng bilang kabataan and nila Sir Joey na po, Sir Ares. And Mm-mm. what more kung i-extend din po natin siya lalo na sa ating mga Oh, overseas. alam mo, nakita ko kasi Filipino yan, youth Jairus, na po. nung OFW pa ako. Opo, sir. Halos walang outreach sa mga kabataan doon pagdating sa mga Opo. ganitong usapan. Kasi ang exposure ng karamihan sa kabataan at that time nung nandun ako sa overseas, through television, yung mga Opo. kung ano Oo lang yung nga po. nakapanood nila, pero Correct. Opo. yung direct na involvement na merong link sa mga kabataan katulad ni Sir Joey, medyo may pagkukulang doon. So baka pwedeng doon pupunuan yun ng grupo nila. Ng bilang Oo. kabataan. Oo nga po, sir. Actually, ang ganda po niyan. Sinabi niyo, minungkahin niyo na yun, no, na po pwede tayong mag-partnership. Kasi, especially, very timely po, malapit na po tayo sa national election, papalapit na po tayo sa 2028. So baka po, Yes. ito pwede nating magamit, no, para lang, it's not political, no, but just informing the young Filipino youth abroad na, oh, hey, meron po tayong programang ganito, baka po ma-consider nyo, no, na mag-participate po sa Oo. darating na election. Even sa CFO, Sir Joey, Sir Ares, po, even when we have guest katulad po ng sa ongoing nating ULEAD program na po kapag nakakausap po natin sila sa CFO with regards to their knowledge pagdating sa political climate, sa political realities na mayroon tayo sa Pilipinas, no, nakikita natin yung curiosity, no, na Oo. meron yung ating mga Baka NRF pwede youth. mong maisingit yung grupo Opo. ni Sir Joey dyan sa ULEAD ngayon. May ongoing Kaya nga, tayong no, ULEAD. sir. No? Opo. Nabalitaan ko nga po, nabanggit sa akin ni Attorney Jade, yung Opo. unit niya. Nakita ko po yan nung nagkaroon po kami ng programa sa Bulacan nung nakaraan po. Opo, sir. Nakita ko nga po yung youth list. Parang sabi ko, ang ganda kasi parang At may teka, programa. Sir Joey, no, maisingit ko lang, meron kang mga Marami fans. mga fans si Sir Joey. Si Yvonne Benedicto, si PJ Hernandez, Cristina Ligero. Si Teen Gregorio. Pinapalakpakan no po. nila ang iyong guesting dito sa serbisyong CFO. Ang Sir dami Joey, nating viewers. Kaya, Oo. sir, meron tayong 17,000 viewers. so patapos na ang oras ng ating programa. Meron ka bang mensahe para sa ating mga tagapakinig, Sir Joey? Opo, sige po. Especially I want to focus this po, no, sa mga non-Filipino residents natin abroad, especially in youth sector. Naiintindihan ko po, no, na minsan nakakapagod at nakakalungkot po yung mga pinagdadaanan ng bansa natin. Kaya minsan marami po yung naiisip nila o mga naiisip ng mga kababayan natin na mangarap bumuo, no, ng buhay sa ibang bansa, hindi dahil sa hindi nila mahal ang Pilipinas, subalit para sa kanila may mas magandang kinabukasan na naghihintay sa kanila. And totoo po yun, valid naman po yun. Subalit, gusto ko rin pong ipaalala sa mga kabataang nasa abroad, no, na huwag po natin kalilimutan yung roots natin, that we are still part of nation building, hindi man para sa kanila, pero para sa mga relatives, pamilya at mga komunidad na naiwan na nila dito sa Pilipinas. Kasi through voting, no,
nagkakaroon tayo ng boses na aayos natin yung bansa natin in such a way na yung little ways natin sa pagboto, it will come a long way. Kasi tayo ang nagde-decide sa kung sino ang gusto nating maiupo at mailuklok na magsiservisyo sa atin. Again, this is not any political naman po. It's just that gusto ko lang ipaalala sa kanila na makapangyarihan ang pagboto. Kaya Opo. kahit nasan man silang lupalop ng Pilipinas, kahit nasa Canada sila, nasa US, patuloy ang pagiging socially aware sa mga issues ng Pilipinas at laging pipiliin no, na i-exercise ang right to vote because it will come a very, very long way. And little do we know, ito ang magsisilbing kinabukasan no, ng mga next generation at mga mas bata sa atin. At napakaganda ng mga iniwang salita sa atin ni Mr. Jose Joey Aguilar. Maraming salamat Tama po. At more Maraming salamat power po. sa bilang Maraming kabataan. salamat din po. At Maraming salamat po sa hopefully inyo. ay matuloy ang partnership Opo. ninyo with the Next Commission time, on sir, ay Filipinos mag-visit Overseas. po kayo sa CFO office para mas formally mapag-usapan I-shoot po mo na, natin. Jairus, na Ito, Oo nga ating po, mga sir, eh. engagements. Baka pwedeng within this week agad. Sige, Opo. sige. Pag nandito po si Secretary, po, kasi Sige. currently Ikaw nasa nang bahala Canada dyan, po Jairus. siya ngayon. Opo, Sir Joey. Maraming salamat, Sir Joey po. Aguilar. Maraming salamat po Opo. sa inyo. Maraming Mabuhay din salamat po sa kayo inyong at oras. stay At- safe po. Pangit yung Ingat weather din natin. po. At nakakatuwa na tumagal ang iyong battery. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ng isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. At sa bawat impormasyon, sa bawat kwento at sa bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mas mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan, kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos. CFO kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO ang sa Bagong Pilipinas sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.